Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito sa Podcast! Ang galing, nagbalik si Soplado pa eh. Ay, na ang nagbabalik. Kung wala Diba? kang, Ha? Ano na? Kung wala ka. Yun. Kung wala kayong masculine role model, wala kayong masculine role model para sa mga bahay ninyo, sa tropahan ninyo, welcome kayo rito sa podcast natin. No, hindi namin kayo ililigaw, for sure naman, dahil 4 na kami rito, 4 na ulo to, malabo nang maligaw ka pa ng landas, pare. So, habang nagiinuman kayo, habang nakatambay kayo ngayong summer, ngayong nasa lakwatsahan kayo, play nyo yung Anti-Supot Podcast. I-offend nyo yung mga katabi ninyong cottage dyan, marinig nila na, bobong mga babae, ayaw mo silang mag-react, puta, totoo naman eh. Di, joke lang. So, welcome back, paring Suplado mo to. Alam mo, ang ganda nung feedback doon sa last video natin. Oo, lakas. Tuwang-tuwa yung mga fans natin. bakit daw hindi ka nahirapan mag-blend, makiblend? Bakit parang bang matagal na raw tayong Magkakilala. magkakilala? Bakit daw ganun sa tingin mo? Hindi mo kailangan mag-glaze sabihin mo lang yung honest lang. Sabihin mo, honest lang. Ano na, rektahin mo lang. Siguro kasi same lang naman yung natin, gusto nating iparating sa kabataan eh. Yun yung pinaka-importante doon. Kumbaga, iba-iba man yung words na ginagamit natin, pero yung outcome still the same. Kaya siguro nag-meet tayo na sa gitna. Ito nakikita mo to mga to. Nakikita ko yun, minsan sinisilip ko yung mga comments sa'yo. Yung mga parang nagsusumbong sa'yo. Buti naman at pupunta ka na doon, ituwid mo yung mga, alam mo yung mga ganong klase. Pupunta ka na dito, itutuwid mo raw yung mga pag-iisip namin. Gano'n, nakikita mo yung gano'n. Ang kukulit eh. Ganun ba tayo kabuang? Makulit lang naman tayo, pero hindi naman tayo si Raul. Pero yung usual na napag-uusapan nga natin, ano talaga yan eh, parang... Sarap ng coffee, thank you pare. Valga. Yung ano kasi, yung meron silang bias kasi, no, kunwari, ikaw kasi ang idol nila, so kaya parang feeling nila pag napasama ka sa iba, dapat mangingibabaw pa rin yung opinion Oo, may mo. ganun. Oo, ganun sila eh. Tama nga yung sabi ni Josh dati. Para tayong Power Rangers, pare. Di ba hindi naman lahat ng kulay dun gusto mo? Sa Power Correct. Rangers dati nung bata ka, kung red ka, ikaw yung red. Bias mo si Red, bias mo si Black. Akin si Black, di ba? Oo. Si Green. Green. Yan. Pero lahat yan, pare-pareho sila ng goal is to defeat the Oo, enemy. Malaban. Oo, Yes. diba? So, parang gano'n lang din tingin ko, parang Power Ranger na mili lang sila. Oo. So, kung ano, usapang Power Ranger, So, isa di ba? daw, general lang sa army. Okay? Akala mo, hindi ko alam ha. Pare, salo. Bibiglay mo na naman ako ha. Hari ng hip-hop underground. No? Sinabi ko na yan kay Koy. Alam niya na yan. Nasa mainstream na siya. Ako na hari sa underground ng hip-hop. Mga kabataan, ingatan niyo yung pera niyo ha. Josh on point pare sa mga social media. Puta, naninibago tuloy ako. Lawin na. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy, mabango. Available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check it out. Nandyan yung mga link sa description. Mura na. Safe pa. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8Asset, TikTok, Facebook, YouTube. Punta kayo sa Facebook ko, meron Discord link doon. Pag pinasok mo doon, mag-uusap tayo ng mga sikreto ko. Yun. Suplado mo daw mga ropa. Nandito na naman tayo. Yeah! Sa ASP. So, Pew. may mga ibang nagko-comment talaga. Gusto rin talaga daw ng Round 2 pa. Oo, parang ganun. Kaya nakakatuwa. Di ba, bumiyahe ka malayo. So, man di nakakalam, taga-norte to si Suplado and south kami, no? So, malayo binabiyahe niya. Bakit pa ng toll gate. Yeah. Gas, mahal din. Pinakapi niya pa kami. So, my question is, bakit deserve namin ng generosity mo? I think, naman yun eh. Kumbaga, ako naniniwala ako na, syempre, bilang lalaki, kailangan, meron ka nun eh, yung generosity, kahit na ano man yung, kahit sino man yung makaharap mo, or ano man yung estado mo sa buhay, kahit na sabihin mong wala ka. Kumbaga, masarap yung magbigay. And ugali natin yung nagbibigay, di ba? Pero sa amin, sa tatlo, bakit deserve namin ng time mo? Bakit deserve namin na tratuhin mo kaming ganito? Kasi, ewan ko, I feel good whenever I give my kumbaga pag nag-e-effort ako sa isang tao or sa mga tao,
parang it makes me feel good and at the same time parang I accomplish something. Baga may positive din kasi siyang balik. Yes, sa'yo, no? correct, I correct. agree pa. Oo. Actually, totoo rin eh. Kasi agree din ako doon dahil nag-umpisa rin ako na nag-guest din ako kay Sadaw dati. Pre. So, malayo ako noon, di ba? Layo. Dito rin siya banda, but ako malayo na ako sa Cavite. Isang invite nilang sa akin, pre, pumunta rin talaga ako. Kasi para bang, ano ba, ang naramdaman ko nung parang, bagong tropa to eh. Parang same ko ng mindset, same ko ng sinasabi. Parang bihira lang kasi talaga makakilala ka ng ganitong mindset sa Same like-minded. Like-minded sa environment mo. Bihira eh, sa tropahan, parang ikaw lang. Correct. Yung pagsasabihan mo, gagalit pa sa'yo. O, hindi, why not? May nagyaya na sa akin ng same mindset ko, bakit pupuntahan ko to? Correct. Diba? Yeah. Para bang, nung bata tayo, natutuwa tayo pagka yung isang tropa natin, nagugulat ka, naglalaro pala siya ng Pokemon. Ako rin, naglalaro rin ako. Kasi, hindi laro tayo. Same interest pala kayo. Same interest. So, Mabilis kasi magka-vibe, no? Oo. Same interest, no? Pag pare-pares kayo misogynist, no? Nga Joke lang yun. Nasasabihan ka na rin ba ng ganyan, pre? Sa Matik internet? yun. Iba isa-isa yun. Lahat yan. Meron. Pero alam mo ba, ewan ko mag-agree kayo, di ko sure. Tayong sinasabihan nila na misogynist, tayo pa yung hindi marunong magbuhat sa babae ng pananakit. Pansin ko lang Ako, na-imagine ko na kagad sa inyo, hindi nyo kayang gawin yun. Of course. Since sobrang rational kayo, Mm. ang nakakagawa pa nun yung mga nagdi-demonize sa ating lalaki, no? Yung mga lalaki mataba, walang disiplina. Yun. Sila pa yung abusado, di ba? Parang mo ba yung nakaraan? Yung Ginulpi babae niya, na. oo, pare. Oo. Ano masasabi mo dun? Yung ano ba yan? Yung police? Okay. Dapat doon ang pinakaginawa ng lalaki talaga umalis na eh. Hindi mo na dapat pa inano yun eh. Kumbaga, mas lumaki lang eh. Kumbaga, mas na-expose lang kung damay-damay na naman yung mga lalaki. Kaya nga eh. Dahil sa nangyari na yun, di ba? Mm. So, mas maganda nun talaga, umalis ka na or kinausap mo na lang. Kaso, syempre pag ganun, di ba? Kung babae gumawa nun, parang okay eh. Parang okay lang eh, di ba? Pero nung lalaki na yung gumawa, parang Papapapap! Ganun na, no? Big deal eh. Oo, nagiging parang, yun nga, yung sinasabi nilang double standard. Double standards. Totoo. Kago binigyan niya ng flowers after. Oh? So yung lalaki, ganun type shit yung lalaki. Giving flowers type shit. Nagkaayos pa sila? Pinatawad siya. Pero yung pagka-police niya, I think di siya mapapatawad eh. Alam mo pre, yung ginawa niya dun na talagang hindi pa nakalagay sa utak ko. Combo, yung banat niya. Combo boy. Combo. Ako siguro, kung halimbawa kung sobrang sagad na yung sitwasyon, baka siguro Tulak. lumipad. Natulak mo. Basta gumalaw yung kamay. Tulak lang. Pero sa kanya, combo. Combo boy. Intentionally pa nanakawin niya eh. Parang binody shot niya pa nga, pre, kaya napahiga pa yung AI. Tsaka sa pakpang lalaki yung pinareceive niya eh. Agree ka ba? Parang inupakan talaga. Parang grappling sila eh, di ba? Nung sumigaw lang ng nanay, doon lang siya na parang, puta, mali yung ginagawa ko. Di ba? Natauhan. Pero to be fair lang, kasi ang nilalabas ngayon sa social media, dun sa internet, yung lalaki lang nanakit. Pero kung bubuin mo yung video, yung babae ang unang nanampal talaga. Tinrigger niya talaga. Yeah. Yun ang gusto kong ma-emphasize din at lesson din dapat sa mga kababaihan na, totoo naman, nasa nature naman namin na hanggat maaari, pigil dapat eh. Hindi dapat saktan ng babae. Pero syempre, may responsibilidad din kayo na huwag din manakit. Diba? Hindi yung pananakit, hindi lang yan exclusive sa lalaki. Sa inyo rin dapat. I-rules rin yan. Naniniwala ka na yung domestic violence pwedeng nag-start sa mga babae dahil natitrigger ang mga lalaki? Okay, mostly. Mostly, di ba? Kasi sa Kogyo, parang 3 kapitbahay na saksiyan ko na sinasapok yung asawang babae. Tapos, yung unang time na yon, laging one-sided lang ako, laging galit lang ako sa lalaki that time. Na parang, bakit ganong klaseng lalaki to? Tapos makikita ko, kainuman ng tito ko. Minsan na-invite sa bahay. Hindi mo maaurahan na ganon klase siya. Pero, doon kasi tikit-tikit bahay namin doon squatter, diba? So, pag nagsigaw, nagmura, makikita mo talaga na kung sinapok, may tutunog na mukha eh. Yes, the answer is yes. Mostly trigger ng babae. Kasi yung common denominator ng mga babae na sapok is ang tining ng bunganga nila. Tapos, ang sakit nila magsalita. Naririnig ko eh. Puta na! Ganun, boy eh.
Ganun siya eh. So talaga matitrigger ang kahit sino lalaki, no? Oo, pero hindi ko sinabi na yun ang gagawin yung solusyon. Best Yup. solution pa rin yung sinabi mo kanina. Na umalis na lang. Oh, I think doon na lang ako sa stand ko na both mali eh. Parang Oo, parehas pares mali. Mali. Tsaka hindi ka mananalo sa babae pagdating sa ganun eh. Di ba? Talaga, Same sinabi mo pa. thing sa lalaki. Hindi sila mananalo pagdating sa pisikalan. Correct. Pagdating sa emotions, hindi tayo mananalo sa kanila. Hindi talaga. Kaya natatangahan ako pag may lalaki na nakikipagtalo sa babae ng explanation ng gano'n. Ako, I'm just doing it on internet kasi may pera. Pero kung sa personal boy, di mo mabibideo na gagawin yung boy. Sabi ko sa inyo, pag kukit ako sa internet, kapag may nakabideo sa akin na nakikipag-diskusyon ako sa babae ng personal ng talagang nilologic ko siya. Pag kukit ako dito sa larong to, promise. May mga na-experience ka rin ba dyan, bro? May mga Yung kamag-anak ka na ganong, gano'n, ano? nagsasakitan din. Ano sa tingin mo yung dynamics nila? Normal na nakikita mo yan sa yun nga sa mga kapitbahay, normal sigawan. Oo. Pero yung sakitan, usually napapanood ko lang talaga. Napapanood Pero ko. yung murahan, naririnig ko yan. Naririnig ko yan sa mga kapitbahay namin dati. And I think yun nga, ang laging siguro talagang naiipon yung galit eh. Oo, no? Kaya kapag sumabog, sobra-sobra eh. Yun ang pinaka hindi na pag-uusapan eh. I agree. Wala. Agree. And yung sa ipon, pre. Yung Ipon, sinabi mo na ipon. Totoo yun eh. Kasi nga, pagkalalaki kasi, minsan tayo yung sa opisina pa lang, di ba? Minsan sa opisina pa lang nagtitimpi ka na binubuli ka ng boss mo. Ikaw yung pinag-OT lagi, ikaw yung binibigyan ng maraming trabaho. Bad And trip then yun. ine-expect mo na pag uwi mo ng bahay, kailangan kakampi mo yung Misis mo or yung girlfriend mo. O it's either anong problema or kahit wala nang salita, peace lang tapos mamasahihin ka lang or lulutuan ka lang, yung mga Yeah. ganong type shit. Pero hindi eh. Minsan, pag Awayin uwi mo pa, puta kalaban pa pre. Yun ang mahirap. No? Kumbaga, galing ka ng gera, pag uwi mo, may dragon pa dun sa bahay mo. Puta. Bobo pa sumubo ng burat. Di ba? Masayad. Oo, masakit ngipin. Taka-taka. Naranasan mo na ba yun? Nabungangaan ka ng girlfriend mo o ang pangit niya mamili ng salita? Yeah, before. Kaya nga lagi ko sinasabi sa sa live ko or sa mga sa mga content ko na kilalanin niyo talaga mabuti yung babae bago kayo magbigay ng relasyon kasi hindi biro eh. Oo. At tayo mga lalaking hirap natin umalis sa relationship minsan, hindi natin masabi na ayaw mo ni. Kumbaga, Matagal? Yes. Kumbaga, minsan nga may mga lalaking hintayin ko na lang siya yung makipag-iwalay. Di ba? Kaya ending, kadalasan, lalaki talaga nasisisi. Oo. Di ba? Alam mo, given na na may karakteristik nga ang babae na magbungka nga, tapos ang hugot nila ay galing sa emosyon. Kawawa talaga pag ang lalaki hindi articulate, hindi marunong, hindi conversant yung lalaki. Oo, pre, kasi pag halimbawa, sa kamalas-malasang pagkakataon, napunta ka sa babae na ganun na nga, na parang laging, parang bubungangaan ka nga, communication ang kailangan mo eh. Oo. Di ba? Paano mo ako, kasi, hindi ko alam kung malaki lang masyado ulo ko pero, Buhat bangko ka ngayon. buhat bangko ako. Ay. Pag nakakaranas kasi ako ng bungangera, kumbaga may skill yung bibig ko na i-express sa kanya at i-trap siya na kahit pa paano napipigilan ko pa rin eh. Hindi siya makatuloy dun sa niya eh. Hindi siya makatuloy dun sa gusto niyang gawin na pangaganon eh. So, kung ikaw yung lalaki na mahina ka nga sa pagpapaliwanag, matatalo ka talaga kasi parang sa sarili mo, hindi ko alam sabihin ko Buti nga nagpapaliwanag ka pa eh. O, ikaw ayaw mo na nga. To my hand. Sinasampiga mo na agad. Talk to my To my hand. Bang! Terminator, di ba? Hindi. Sa akin, more on feelings lang yung communication ko. Parang sasabihin ko lang na valid naman yung nararamdaman mo. Tama. Yun. Ganun lang. Pero yun nga, meron ka pa rin ganung paraan. Hindi katulad nga ng mga lalaki na parang nakakalungkot man sabihin, pero kahit sa 30s may mga ganung lalaki na parang hindi nga nila alam kung paano babato pabalik. Hindi nila, meron talagang ganung pre. Marami. Kaya Marami yan, Kaya nga marami yung iba, maglalasing na lang. So yun na yung balik nila. Parang self-distraction ang ginagawa. No? Imbis na i-distract yung babae. Oo. Self-distraction. Iinom na lang ako ng magpapalasing na lang ako. Pero makulit Mali pre. yun. Maling Mali, doon naiipon eh. Doon naiipon. Oo. Tsaka, Tama, doon niya masasampiga yun. Di ba yung polis nga kaya nasampiga nila? Lasing. Lasing siya. Tapos wala ka ng,
Parang shield sa ano mo, consequences na gagawin mo. Ganun pag lasing eh. Mm. Kaya nga minsan pag sugarol, diba lasing, napapatayan ng marami. Kasi wala siyang paki sa consequences pag lasing siya. Correct. Yung five senses mo parang hindi gumagana. Hindi eh. ka magana. So, ayun, sinampiga. Reasoning. Kaya, ano kaya may titip natin sa mga kalalaki, para, ako kasi lagi lang ako, laging approach ko lang pre sa mga ganyang bagay. Yung kasabihan ko lagi na prevention is better than cure. Kasi yung mga mabubungangang babae at saka mapisikal na babae, ang hirap itago niyan. Kaya parang dating pa lang nakikita mo na Yes, agad correct, yun, correct. I agree. no? Kaya doon pa lang, kaya hindi ako naka-experience ng ganyan first hand. Lagi lang din sa tropa, sa mga kamag-anak. Kasi na-point out ko kagad siya while dating pa lang eh. Sila yun, yung, ay, puta ka naman! Pati, yung may ganong energy na babae, buwangerang ganon, sila yun, yung nananakit, abusado, sila yun. Isa lang pattern. Wala kasing purpose yun, pre. Sa totoo lang, yung babaeng mabunganga, wala siyang purpose eh. Ang hindi ko rin magets, bakit talamak yung ganong klase ng relationship. Meron at meron. Ito nga, na video ko, na content ko nga rin to eh. Lagi rin silang taken. Tingin yung mga ganun babae. Taken. Oo nga, no? Oo nga, Taken yung nang Google Pay. Taken din yung mabunganga. At sila lagi mag-partner, pre. Nakakabado. Perfect combination. Di ba? Tapos kaya tumatagal pa sila ng 7 years to Correct, isang correct. decade. Parang yung DJ na di ba, na binugbog last time ng boyfriend. Ayan. Parang nagkabalikan sila, di ba? Mm. Nagkabalikan daw sila nun eh. Ulul, di ba? Pero di ba kahit basag-basag na yung mukha niya tapos parang nagdemanda pa Oo, siya. parang dito, busag yung ano niya, Di yung ba? babae. Tapos mahal-mahalan na. Ngayon okay na ulit sila. Kasi yung perfect combination talaga sila. May mga ganun talaga relationship eh, no? Kasi maboboring sila sa atin eh, pag dumating yung babaeng yun sa buhay natin. Hindi naman natin na-entertain yun eh. For sure. Eh, walang chaos to si Suplado. Alis ako Masyadong dito. So may ganun tao, pre. Anong masasabi mo dun sa mga ganun? Yung attracted sa chaos? Hindi kasi ano yun eh, depende rin yan kung paano yung nakita mong dynamic ng relationship pwedeng sa environment mo, sa family mo, yun, pwedeng ganun yan eh. Or, syempre Sa tayo. upbringing. Yeah, upbringing din. Na malaking ano yan, malaking factor yan. Kaya nga kung mas maganda talaga maging aware ka sa pinakagusto mong babae. Kaya nga, ito, lagi ko sinasabi sa sa content ko. Kadalasan tayong mga lalaki, hindi naman talaga natin, kumbaga, gusto natin ng babae, gusto natin magkaroon ng girlfriend. Pero hindi pa natin alam talaga o ma-point out kung ano yung pinakagusto nating traits, yung character ng babae, ugali ng babae. Kaya nga dapat talaga, importante, meron kang list kahit pa paano nang hinahanap mo sa babae. Kasi yun ang pwede mo ma-attract eh. Ngayon kung wala ka nun, kung sino yung darating, tsatsagain mo. So naniniwala ka sa love and men mostly talaga, yung tayo talaga yung pinaka nag-i-invest ng pagmamahal sa Romantic relationship. tayo eh. Yes, tayo yung romantic. We Alam mo, pagkatas gulpin, binigyan ng flowers. Very romantic, di ba? di ba? Sobrang nun. Pero totoo yun, dapat talaga may list ka as lalo ngayon sa modern dating. Dapat talaga. Tapos, maging stricto ka na dun sa kung ano yung standards mo. Stick with it. Kasi may safe eh. boundaries. Correct. Pagka may nakita ka ng konting ganito, dapat, uy, puta, wala na rito. Oo. So, wag na yan. Kasi mamaya, behind that, yung, alam mo yung meme ng iceberg, yung may maliit dito. Kunyari, ano lang siya, Tip of the mabunganga. iceberg. Tip of the Tapos iceberg. sa ilalim, puta, demonyo pala, di ba? Wala, mag-stick ka na lang doon. Tama yung sinabi mo. Prevention is better than cure. Oo, naniniwala talaga ako doon. Nabanggit ni Gra yun dito yung tungkol sa limbic system, yung totoong sa katawan talaga, science to sa katawan ng tao eh. Yung tadyang ba? Hindi, limbic eh. Hindi, baka limbic sa kanya, konting definition lang. Para pagbibigyan lang natin tong mga nag-request na gusto magbukang research tong podcast natin. So, babasahan lang natin sila. Ito yan, The limbic system is a group of interconnected brain structures located deep within the brain. It is primarily responsible for emotions, motivation, memory formation, and certain aspects of behavior and learning. Pero hindi ko na yan. Ang point nun, kasi pinag-uusapan natin yung chaos eh. Kumbaga, question talaga natin yun. Bakit inuulit-ulit nyo yan? Di ba? Bakit chaos? Di naman dapat inuulit yun. Bagulo nga yan eh. Chaos nga eh. Pero ang wala nga sa awareness nitong mga babae, especially mga babae, tapos eventually lalaki na rin, ang nare-rewardan daw kasi dun sa chaos na yun kaya yun nauulit-ulit ay yung limbic system. So,
Every, ng utak yan, di ba? parte nga siya ng utak eh. So, nag-aaway kayo. Pag inulit-ulit nyo yun, hindi nyo napapansin na may dopamine na reward na rin yung ganun. Kaya matataka, kasi may kilala rin talaga akong ganyan eh. Malapit sa akin, kaya alam ko talaga eh. 30 years, puro ganun ang pinagkakagawa nila. Abo, Oo, hanggang sa dahil kilala ko nga, na-observe ko, tigil na, tama na. Tama na, tapos talagang umabot yung panahon talaga na separate na talaga sila totally. Yun na lang ang nakapagpigil nung paulit-ulit na chaos na ginagawa nila. At meron pa ng mga so kinakamusta ko yung tao, kamusta ka na, ganun. Hindi na sila, yung lalaki, magkalayo na sila, di ba? So yung chaos, wala na sana. Pero nire-reminis niya pa rin palagi. Namimiss niya? Yung chaos? Hindi niya sinasabing namimiss niya, pero kinukwento ulit pag si ano ganito, pag si ano ganito. Binabalik niya ng binabalik. Pattern, naging pattern. Pattern na talaga. So, siya, pinagbibigyan ko pa. Pero nung tumagal, sabi ko, wala nang sense yung, na yan, usapan na yan. Kahit 5 oras pa natin pag-usapan yan, yung mga nangyari na, nasayang yung 5 oras natin. Di ba? Na puro yan ang pinag-uusapan natin. Kasi yun nga lagi mo lang magiging question, bakit gusto mong balikan yan? Naghiwalay na nga kayo kasi nga, sabi mo, ayaw mo na pagod ka na. So, nasa iyo na ngayon. May choice ka na. May choice ka na ngayon, pero binabalikan mo pa rin. Binabalikan niya pa rin. Yun yung pinaka nabasag ko sa kanya. Simula nun, doon yun na pinractice. Hindi niya na binabanggit sa akin. Kasi may mga taong parang sinasadista yung sarili nila, tinotorture nila. Pwede. Nasasatisfied sila dun eh. Sa ganun. Ano ba tawag doon? Machuchisa ba yun? Anong tawag? Masochism. Masochism. Machuchuche. Yun ba yung Masochista. meaning nun? Gustong tinotorture yung sarili niya? Hindi. Tama yata. Tapos yung sadism, ikaw yung nagbibigay ng ano. Sadista. Sadista. Pagkasadista Ikaw ako yung sa'yo. nasasatisfied ka pag may pain. Parang ganun. Masokista, ikaw naman yung Yung sinasaktan. nakakatanggap ng pain, nasasatisfied sila. Gusto nila nasasaktan. Masochista. Mga ganyang shit. Paano yun kunyari, may ganun kang pattern, no? May pattern ka that you want chaos paulit-ulit sa buhay mo. Sige pare, tanungin kita. Kung yung tao na yun attracted sa chaos or nakasanayan niya na chaos yung buhay niya, Hirap na tanong yan. ano sa tingin mo yung makakatulong sa kanya? Magbigay tayo isa-isa, Sige. di ba? Ako Si Suplado muna. Sige, ako naniniwala ako kasi, di ba, sinasabi nga natin ng babae nanggagaling sa feelings nila, emotions nila. So, pag ikaw, ang babae kasi, pag nakita nila medyo busy ka, parang nagiging boring yung relationship, gumagawa sila ng away, or gumagawa sila ng way para komunika sa kanila. So, ang babae, ang brain daw ng babae, hindi nila alam kung positive or negative yung nangyayari na situation. So, mas na-enjoy nila as long as kumukonek ka, regardless kung negative or positive. Kaya, pag mga ganon, kaya kailangan alamin ng lalaki kung pag medyo naging busy na siya or medyo nawawala na ako, hindi ko na nakakausap yung girlfriend ko. So, I need to do something na kailangan connect sa kanya emotionally. Kaya nga, importante pa rin yung conflict kahit hindi, syempre, conflict in a healthy way. Hindi yung araw-araw conflict. Pero syempre, ang laging panalo doon, babae. Araw-araw conflict. Hindi basta-basta bumibitaw ang babae kahit araw-araw kayo nag-aaway. Oo nga eh. Kung para sa lalaki, doon tayo bibitaw. Oo nga. Hindi bibitaw ang babae pag araw-araw kayo may conflict. Mas bibitaw pa nga yung babae pag wala kayong conflict. Pag na-board. Kasi mas boring yung walang conflict. Correct. Pero, may stress ka lang bilang lalaki pag hindi ikaw yung nag-create ng conflict. Pag ikaw yung nag-create, you're in control. Ako ginagawa ko minsan yan pag sobrang banayad. Kaysa ikaw pa makaisip ng conflict, ako na magbabada sa'yo. Kasi hilahin ka niya eh. Lagi ka niya hilahin dun eh. Kailangan talaga yun. Add spice talaga. Tapos, at least ikaw may control ng kakupalan moments, diba? Kaya doon pumapasok yung mag-cheat ka. Yun yung conflict na in control ka eh. Oo. Magandang... Kung let's say, hindi mo naman na pwedeng gawin, at least, mararamdaman niya, bahala ka sa diskarte mo, basta mararamdaman niya na pwede ka mag-cheat, capable ka mag-cheat. Yun lang pwede na yun. May kakayahan, May kakayahan. Hindi naman kailangan parang isip bata na babae na lang ng babae. Hindi naman. Basta maramdaman lang niya may kakayahan, kakaya mo. Or pwedeng i-gaslight mo siya. Di ba? Oo, tama. Di ba? Tama. Yun eh. Magugulat pa nga siya.
ganun ba ako? Tsaka bahala ka na lang talaga, alam mo, yun dun sa conflict na part, bahala ka na lang kung paano mo to i-execute na hindi ka abusado. Pero yung conflict na gagawin mo, kailangan mong ipaalala sa kanya na mas mababa ka sa akin. Hindi tayo magkapantay. Di ba? Ganon yung tema ng conflict na gagawin. Paano nyo ipaparamdam naman yung ganun? Ako kasi pare, diskarte ko dati nung high school. High school, umabot din ng college ang diskarte ko para my way of maano sa babae na maano sa kanyang imagination na mas mataas ako sa kanya and yung conflict na in healthy way. Kasi yung sa'yo, gagawa ka ng specific scenario na parang away para ma-attract siya sa'yo. Yung sa akin kasi ang healthy way ko sa kanya is yung act of service na gagawin niya para sa akin. Ganun yung madalas kong ginagawa. For example, yung simpleng assignment, siya pinapagawa ko. Ganun ang diskarte ko sa babae. Ngayon, kaya utusan mo rin siya. Inutusan ko siya. Pag slavery yun. Well, ganun ang diskarte ko dati na Pero nag-work. maganda yun. Kaya nag-work. Kasi nga, unang-una, pagka pinagawa ko siya ng assignment ko, nandun yung bad trip niya na, teka, ba't ako inuutusan nito? Doon pa lang na, in a way, parang gaslight siya eh. Yeah. Na parang iniisip niya, tanginan to, gago tong lalaki na to. Pero, pagkatapos niya gawin yung assignment ko, napipil good siya kasi grabe naman yung pagsisave ko sa kanya after niya gawin yung assignment ko. So parang, up and down ng emotions. Yeah. Diba? Ganun ginagawa ko pa rin nung high school. Pero, effective. At the end of the day, nagiging kami, nabibembang ko. Kasi yun ang hindi alam din ng mga kalalakihan na akala kasi natin, di ba yung meron tayong nature ng mga lalaki na usually tayo yung nagbibigay ng act of service eh. Na masarap sa pakiramdam natin. Binitbit mo yung bag nung GF mo dati nung high school. Oh, di ba? Ayun. Asthmatic yun eh. Yep. Wala namang sinabi ng magulang natin na bitbitin mo yung bag ng girlfriend mo. Matik lang eh. Pero mali nga eh. Feeling ko ang angas ko nun. Pag nagbibit-bit Di ba nung high school, feeling mo parang, Oh, di ba? feeling mo ang angas mo yun. Pero Jejemon pala, no? Walang nagturo sa atin nun, Bitbit pero mo pa yung matik bag lang. Diba, Correct, parang correct. gentleman DNA natin, di ba? Pero, it's the other way around eh. The more na mas inuutusan mo yung babae mo towards you, mas, wire you sa kanila parang, Mas in a way, na-attract pinapaandar mo rin yung nila, emotions nila eh. In a healthy way. Kasi nga yun, for example, yung pag, isa pa na ginagawa ng mga kalalakihan na, yung nga, pagkarga ng bag. Oo. Pero ang reverse naman, yung gamit mo, ilagay mo sa maliit niyang purse eh. Di ba hindi kasya yung purse? Di ba maliit lang yung mga purse nila? Bigay mo sa kanya yung wallet mo, yung cellphone mo, lagay mo nga dyan. Parang buburautin mo. Oo. Pero in a way, napapa-under mo yung bad trip niya. Tapos, syempre, bilang lalaki, alam mo yon, himudin mo rin siya na parang, ang cute mo dyan sa bag na yan. Ganyan, ang cute yan. Diba? Pero totoo yun kasi, yun nga, meron akong ex dati na, dati pa talaga to. So, virgin talaga siya, ganun. Tapos wala akong pinagagawa kung hindi anuhin lang siya. Tirahin? Magpakagago-gago lang. Tira, na yun, kasama na yun. Pero, pagkagago ka, parang binabalagoong ko lang siya. Pero, Mas gusto niya yan. hindi nagiging conflict. So, di ba, binabalagoong ko na siya, wala akong magandang ginagawa sa kanya. Sabi ko siya, lasing ako, high school, parang ganun yung image ng sa'yo eh. Sabi ko, lasing ako. Tapos isang araw, na-bad trip lang ako konti, binrakean ko. Bakit? Ano ba nangyari dun? Kalimutan ko na, parang bored lang ata ako. Parang mayroon akong trip na isang babae. Ganon. Tapos parang gumagawa nga lang ako ng conflict. Unconsciously, syempre nung bata ako, di ko pa naman alam yun. Nagpapaka-natural lang ako eh. Binrake ko. Tinan mo, sa track record ko na wala akong mabuting ginawa sa kanya. Mabuti ko nang ginawa sa kanya pag hinahatid ko siya paminsan-minsan, ganun. Binrake ko. Pucha, hinahabol pa ako. Pinuntahan pa ako sa bahay. Tapos, Charot, sarap sa feeling nun. tapos nandiyan yung mga tropa ko nakita pang ganun. Oo. Pero alam mo noon, ang pride ko noon, hindi ko pa rin binalikan. Sige, hatid na lang kita Wala sa ka pa inyo. naman kasi love niyan. Noong time na yan, hindi mo pa alam yung concept ng love. Pero ito nga, so, makulit ako, gano'n ako kakulit, di ba? Tapos, tumagal yung panahon. Tapos, nung bumigay na talaga, dahil wala akong magandang ginagawa, alam mo, ginawa ko ng bada, umiyak naman ako.
Inaanak mo naman, no? Oo, iniyon yun eh. Kutang inang kulit talaga ng mga bata, eh, no? O, anong pinaggagawa. Ano sound trip mo nun? Mga Ulan boys to ulit. men? Ulan ulit. Mga ganon. Unbended knees. All bended knees? Pero yun nga, Swallow ang my dami breath. kasing technique talaga, no? Ang daming technique na hindi mo naman directly kailangan sampigayin yung babae to Para para mapasunod. ma-trigger mo yung mga ganong emotions. Kahit in a healthy way, kaya siya. Correct. Naniniwala ako doon. Psychological. Naniniwala ako doon yung sinasabi mo na inutusan mo yung yung mga chicks mo dati. Ang tawag daw doon yung compliance test eh. Kailangan, diba? May tawag pala. Kailangan nila mag-comply. Oo. So, pag daw if you are creating attraction, kailangan yung babae yung may gagawin para sa'yo, hindi ikaw yung may gagawin para sa kanya. Though andun yung pag-approach mo sa kanya, pero dapat makita mo yung effort niya sa'yo. So, pwedeng, let's say, for example, te-text mo siya, pabili nga ng kape. So, siya, sa isip niya, wala lang yun. Pero laman ka na ng isip niya. Consciously yun, Conscious nagsaserve na siya. Yes, nagsaserve na siya. Correct. So, ibig sabihin, naiisip, laman ka ng isip niya, pero hindi niya alam na ginagawa mo yun para ma-attract siya sa'yo. The more na nagko-comply siya, the more na sumusunod siya sa'yo, hindi niya alam, puta, ba't gusto ko na tong lalaki na to. Nandyan yung pag hindi ka na nag-text, hindi ka na nag-reply, or hindi mo na siya kinakausap, naiisip ka na niya, namimiss ka na niya. At dahil nga, naniniwala nga ako, pre, na mas ma-pride at maigo nga yung mga babae. Kaya Ay, pagka, correct. di ba? Kaya pag inuutusan mo yung mga yan, emotions yan, kumbaga, basta mapaandar mo talaga, sabi nga natin kanina, di ba? Negative man or positive, basta mapaandar mo yung emotions yan, padikit na yan sa'yo. Yeah. Kaya nga, may inis yan sila pag inutusan mo, lalaki na to, gago to. Tapos pag ginawa, tapos ganun yung ipat mo yung ulo, okay, puta, akin ka na. Good girl. Good girl. Napakaganda yung nung test na yan. Magpabili ka sa babae mo pag magkikita kayo. Any. Kahit ano yan, basta utusan bilhin niya. 7-Eleven. O kung mapapabili, why not? Napagawa ko na rin yan. Diyan mo rin kasi matetest kung yung ide-date mo na yan is willing ba talaga mag-invest sa'yo. Yes. Ang babaeng hindi susunod sa request mo, like parang bilhin mo nga ako ng pineapple juice doon sa ganito, ganyan. Para pag nakita tayo mamaya, may dala ka, parang. Pag hindi ka sinunod niyan, isa rin sa sign yun na hindi ka niya nare-respeto talaga. Oo. Pwede. Oo. O hindi ganun kataas yung interest. Hindi Yun, ganun interest kataas. yan. Yung date nyo na yan, iba ang tingin yan sa'yo. So, napakagandang test nun. Pero tingin mo, si Steph ba? Ano Hindi. Sasagutin ko talaga. Nagka-comply siya. Hindi na to joke-joke. Actually, nakikita ko sa video eh, Nagko-comply talaga. Oo. Choosing signal, nagko-comply lahat. Totoo. Ayos ah. Hindi na joke Shoutout Totoo. sa'yo, Steph. Ilang beses ko na tinis. Kahit mga simpleng ano lang. Siyempre, di-deny niya yan. Kasi parang ito kasi pag sinabi ko na, ano na to, hindi na to subconscious na ano eh. Diba? Literal na lang to eh. Tapos marireceive niya. Hindi, totoo yun. Binigyan mo ng meaning lahat. Blah, blah, blah. Pero during, diba? If you know, you know. Parang ganun. Yes, correct. Nakikita ko yung mga video nyo, sweet nyo nga eh. Gusto ko nga, magkatuluyan na talaga. Yung mga hawak. Di ba pag nakita mo, pre, yung mga hawak ni Steph sa kanya, gano'n, yung mga ngiti. Tsaka nagpa-walks pa, pre. Oo, di ba? Ay! Walamang compliance test din. Compliance test. Pre, hindi ko pinakomply sa ganun. Uy, shave ka bago tayo magkita. Pero ano yun? Pero sinasabi ko yan sa yun, mga ginagawa ko nagiging din yan. babae. So, mas trip mo yun, shave, no? Oo, kasi hygiene yan eh. Pero sabi nga daw nila sa science, dapat daw talaga nandun yung buhok na yun sa babae. Oo. Sa lalaki parang wala masyadong purpose eh. Pero sa babae parang mas maraming purpose yung buhok na yun. Yes. Kasi para hindi napapasukan ng dumi palagi yung... Bacteria. Oo, may shield sila. Diba? Ihi nila or ano. Hindi, totoo yun. Pang protection yun. Pero sa atin talaga di ko gets yung purpose eh. Siguro dahil malamig dati, nag-evolve. Yan na nga. Naniniwala ako doon sa lamig dati. Hindi pa na-invento ang brief. Kailangan makapal yung bulbul mo. Oo. Tapos parang nag-evolve. Nag-evolve no? Pero sa lalaki wala na masyadong purpose ngayon. Tingin ko eventually after ng ilang siglo, mawawala na yung bulbul ng lalaki. Hindi na mag-evolve. Gayo. Pag tinimitsura ng mga alien, parang wala namang bulbul yun eh. Oo. Ganun yung transformation natin eh. Saka sa Asia, ang konti ng Naniniwala ka doon. ito naman naniwala na sa Sa Asia, Galing babae, biglang alien. gago to eh. Sa Asia, di ba ang konti ng, hindi lahat may bigote.
Hindi lahat may balbas. Yeah, tayo. Kasi hindi naman malamig dito no? Kaya Oo, nag-evolve din, di ba? pwede. Tingin ko parang ganun din. Pero baka kasi, may naisip ako eh. Ano ba, yung case ni Steph. Baka ba't doon napunta dito sa akin? Ang inangin ka ng usapan. Hindi pre, ito kasi ang naisip ko kay Steph. Ngayon ko lang talaga naisip. Siyempre, gano'n nakatagal yan. Case study ba natin? Okay, study, no? Sure ka? Hindi. Ikaw, Ikaw, gumanti kasi yan eh. wag na lang. Ano Sige na. Ang babae kasi iba ang pag na-offend. Actually, hindi ko naman siya i-offend. Pero, Wag na lang. wag na. Gets. Pare, Wala na tayong Pero topic. maganda rin, at least nalaman natin na nagko-comply siya. Ako. Hindi ka lang mo magbabasa. Sige, Sa, sige. sa comply, ang daming beses, kasi nga, pwede naman niya sabihin ano yun. Nagko-comply siya as a friend. Pwede naman talaga yun. Di-deny nila eh. Oo. Pwede rin naman talagang totoong ganun. Sabagay. Pero, yun, basta ganun. Okay naman siya, mabait naman siya. Hindi, yung mga ganitong compliance test na point out mo, tangina, hindi niya, maraming lalaki takot gawin kasi yan eh. Takot Di ba? mag-utos. Takot mag-utos. Kaya wala, yung mga ganito, magugulat siya, putang ina, pwede pala yun. Gago boy, pag nagawa mo na siya ng tuloy-tuloy, di nyo lang alam. Ang sarap sa feeling kasi mag-shift yung ikaw ang in control. Iba ang feeling pag ikaw ang in control. Correct. Kaysa yung babae ang nagko-control sa'yo. Hindi mo magagawa ng malaya yung mga gusto mong gawin, especially in bed. Naalala ko, the first time kong ginawa yung compliance test na yun, pare. College. Pinapunta ko siya sa bahay ko. Oh. Sabi ko, walang tao dito sa bahay, punta ka. Now, tinest ko lang talaga. Pero takot na takot ako. Pero ito kasi yung klase ng babae na, sabi ko, kung mag-work to, okay, good. Pag hindi, okay lang din. Yeah, so parang hindi ko correct, siya masyadong, hindi ako uhaw sa kanya masyado. Sabi ko, dala ka ng food. Order ka ng McDo. Tag-work ako, nagdala. Tuwang-tuwa rin siya eh. O ito na yung order mong price. Gago ka, inutusan mo pa ako. Ganun-ganun siya. Pero masaya siya. Sumunod naman. Diba? Sumunod naman. Kaya sabi ko, okay ng ina mo. Mga babae kasi tol, gusto nilang nauutusan sila ng lalaking gusto nila. Pansin ko yan. Kaya nga nung ex ko dati, kahit paglinisin ko ng kubeta, paglinisin ko ng lababo, paglinisin ko ng ref, hindi siya nababad trip eh. Siguro ang ayaw lang nila yung malaman ng mga friends. Tingin Siguro mo. kasi nadadown mo na siya eh. Parang feeling niya madadown mo naman siya. Pwede mo na lang siya i-props na sabi mo na lang asahol na maaasahan talaga to, tas wife material. Yun na lang, ganun na lang. Huwag mo sabihin na naglinis ko lang ng lababo yan eh. Ay, oo. Iba naman. Dinownplay mo naman eh. Oo. Hindi, yung malalaman ng mga friends niya, ano yung ginagawa mo dyan sa boyfriend mo? Ba't ganyan ginagawa mo? Di ba may mga ganong kaibigan ng mga Oo, babae? may one time na dumalaw Diba? yung mga friends niya, hindi niya alam na napupunta. Ngayon, naabutan tong ex ko na to, na naglalaban ng damit namin. Oh. Dinown siya talaga, hindi naman rektang sinabihan ng masam. Pero ang sinabi, ba't ginagawa mo yan? Demonyo! Pabiro. Bakla pa yung nagsabi Oh. Tatlo yun eh. Bading! Isang bakla, dalawang babae. Sinabihan siya, ba't ginagawa mo yan? Hindi pa naman kayo mag-asawa. Parang gano'n. Kasi live-in na. Gawain ng mag-asawa yan. Dapat di ka naglalaban yan. Gano'n siya. Bakla pa nagsabi. Putang ang bakla na yun. Ano sabi nung girlfriend mo? Wala, tinatawan-tawanan lang siya. Damit naman namin dalawa to eh. Sabi niya. Pati damit ko rin eh. Siyempre dinamay ko na. Saka sa kanya tong washing machine. Kuryente niya to. Washing machine niya to. Pagkain namin, ako diba? Nagbibigay, Yun na, nakakatawa doon sa babae na yun. Hindi naman niya, basta kinibit balikat lang. Diba? Damit namin to eh. Yun ang tamang sagot. Totoo. Yun ang mga nagda-doubt sa kanya, wala namang relationship yun. Anong alam mo? Yeah, Diba? minsan ganun eh, no? Oo. Hindi ka nga makapag-keep ng lalaki eh. Lakas mo mag-utos. Oo. Diba? Tama. So, Yung isa na yun, bading. Yung isang babae naman kasama doon na ng hate din. Pok-pok. Hindi siya pokpok kasi bayaran, di ba? Papalit-palit ng boyfriend, pare. Kinakanta na siya na Hindi, yun. ang bayaran puta eh. Hindi pa pokpok din, ganun. Hindi ko, actually, naging magulo na yung meaning yan. Pero kapag kakaalam ko, pok-pok libre lang. Yeah. Kung Puta sino-sino may lalaki. bayad. Yeah. Or baliktad. Kaya baliktad. Baliktad. Putang patira lang. Patira lang. Pokpok Talaga ang ba? binabayaran. parang vice versa, pre. Ay, Ano ba yung slot? Para sa akin, ang puta, yun ang... Ayoko nga, no? Parang pareho lang. Oo. Hindi, alam mo kaya rin naging magulo yan. Kasi minsan,
correlated eh, no? Ah. Pokpok muna bago naging puta o puta muna bago naging Kasi pokpok. na-realize siya, tangin na tayo, bumabala sa akin, walang bayad. Walang Kaya limit. na kaya ako. Ganun nga. Baga nag-evolve na Pokemon to. Sa puta na pokpok. Okay. So yun, pare, gusto ko marinig, pare, yung komento mo rito sa mga comments sa podcast natin. Oo. Sige, ikaw mismo sasagot. Ito tayo sa segment natin ng Basa comment! Babago yun Tinutoy ko agad natuwa ka kasi ikaw sabi mo walang kwenta. Wala on the spot yun, pre. No, ayos yun. Malapit yun. Ito, Talaga to, no? Hater, no? ito makulit to. Dapat kasi ref ni. Si The Secret Sauce. O, ikaw sasagot. Ito yan sa video natin na, simula ni Suplado Moto. Comment sa akin ni Mokong. Sabi niya, 8 payo lang. Pag may guest kayo, mas maganda, more on tanong ang gawin mo. Hindi yung laging ikaw na lang nagbibigay ng side mo. Ay, naramdaman mo ba? Yan, tama. Naramdaman mo ba yung ganyan kay 8 nung time na nandito tayo? Walang plastikan na. Hindi. Okay nga eh. Parang ba natatabunan ka ba? Walang ganun. Oh, The Secret Sauce, nakita mo na siya na mismo may sabi, para kang bading Hindi, kumbaga yung, di ba may nag-comment dyan yung sa, para daw tayo sa, the hangover. Iba-iba yung karakter natin, hindi pwede pare-parehas eh. Kumbaga, iba-iba yung natin, yung lapag natin, parang bitaw. Pero babalik ba yan kung nabuisit yan? Siyempre, di ba? Correct. Matatanda na tayo dito. Hindi na para iabuso mo pa yung sarili mo sa hindi mo naman gustong, di ba? Puntahan. Correct. So, yung mabiyahe pa siya na napakalayo o hindi niya nagustuhan yung nangyayari, di ba? Ito si The Secret Sauce, para kang bading So, pero, majority naman ng comments puro positive. Solid, ganyan. Tapos nagsasuggest pa sila ng ibang isasama. Naghanap tayo ng negative. Yung negative ang masarap. Maghanap tayo ng negative. Nagpapaapoy ka talaga no? O sa ibang video ka maghanap, pwede. Nagpapaapoy ka talaga ng... Parang Kahit positive. positive, pre. Wala. Yung negative na tinukoy mo, parang positive pa rin siya sa akin. Kasi ini-express nila sa atin. Sa bagay. Oo, tama. Kumbaga gusto pa rin nilang kumonek. Kumbaga dapat kumbaga sinasabihan niya lang na magtanong ka naman. Oo. Positive pa rin siya eh. Parang ganun. Kumbaga nakinig ako sa'yo, pero I want na marinig tong ganito naman, na timpla naman. Sa bagay, Ito sabi niya, Suplado Moto and JOP, solid fan here since 2022. After breakup, sobrang sarap manood ng mga video. Solid. After breakup daw. So, kailangan makipag-break ka muna manonood sa kanila. Sinasuggest ko nga ito sa mga nag-chat sa akin eh. Pag after breakup daw, ano daw magandang gawin? Makinig ka ng ESP. Makinig ka ng men empowerment videos. Kesa mag-sound trip ka na malungkot. Tangin yun. Buta iba ida-down ka lang nun eh. Naranasan mo? Oo. Tangin hindi tama, parang mali parang ninanamnam ko yung pain Ang alin. Hindi, pag galing ang breakup, di ba? Maling-mali yun eh. Kasi, Tangin na ng barkada ko nagsuggest sa akin nun. Ang sarap daw sa feeling pag malungkot ka. Tapos nagsa-sound trip ka. as may alak. Oo, putang ina ka. Yan. Alam mo, pre, Down lalo, no? Ako naniwala ako, ginawa ko, pre. Parang ang sarap nga na, pero eventually na-realize ko. May touch ng emotion, masarap eh. Feel mo emotions mo. Pero po pag na-realize mo, pag naging practical, puta, parang gago ako pala. Sa'yo oras. Sa'yo oras. alam mo, ito lang yung kaisa-isang yung tinreasure ko simula nung bata. Kasi nga, maraming experience na tinalikuran ko na nung kabataan. Pero ito naalala ko na effective. Sabi niya sa akin, bata pa kami na to sabi niya, alam mo pre, pag nalulungkot ka, either majority of the time sa babae, nalungkot ka na dahil sa babae or ibang bagay, lungkot ka, limitahan mo lang, 1 linggo lang. Ganun lang kasimple yung payo. Tapos, ginawa ko nga, okay. Okay talaga siya. Sige, malungkot ako naghiwalay kami, nagkaroon ng conflict, 1 week lang. Tapos, so, pagkapos ng 1 week, ramdam mo pa rin yung lungkot. Pero nandun yung, hindi na, gagawa na ako ng mga masasayang bagay. Gala, hanap ulit ng ibang babae, ganun. I think ang binigay niya sa'yo, awareness no? Parang, sige, 1 week, fine. Binigyan ka niya ng awareness na 1 week lang to, stop na to. Dati kasi wala kang awareness. Wala Hindi mo alam kung hanggang kailan mo dadamdamin eh. Basta nararamdaman. Basta nararamdaman lang. Unlimited eh. So, ang ganda nun. Mahuhuli ko to. Pag message to sa akin, sobrang matutuwa to pag nalaman niyang binuga ko yan dito eh.
Speaking of awareness, pare, yan lang naman talaga yung pinaka punot dulo ng ginagawa natin. As long as may awareness ka, pwede kang makipaglaro, pwede kang mag-game ng compliance, katulad din ng pinlay ko sa internet. As long as aware ka talaga sa ginagawa mo, hindi ka malalaro. Hindi ka mapapaikot kasi aware ka eh. Meron kang tinitignan, parang may guidelines ka. Oo, Meron aware ka parang na ganun. parang, dito ka lang, nasa game on ka, in-game ka. Dumidiskarte ka ng check, alam mo, nagbigay ka ng flowers, sinundo mo. Basta as long as aware ka na in-game ka, gusto mong sibakin kasi, hindi ko siya matatawag na simp. Siguro matatawag kong simp yun pag inubos mo na yung pera mo, tapos wala kang gaining in return. Yes. Alam mo, nakakalakas nga talaga yun, yung awareness. Kasi isipin mo na lang, kung nasa teatro kayo, tapos nag-acting lang kayo doon, pag-internalize kayo, pabibigatin nyo. Kung totoo siya, nafe-feel din talaga nila yung yung bigat kasi nag-internalize sila eh. Isipin mo, totoo talaga to, para lumabas yung emotion, di ba? Correct. Pero nag-end up sila na pagkatapos ng show, bitaw, balik ulit. Reset. Kaya awareness yun eh, di ba? Kung halimbawa yung play, tumatagal siya ng 1 oras, so alam nyo, naka-internalize kayo, negative. Pero hindi mo na siya dadalhin, no? Pagkatapos, back to normal ulit, di ba? Ano ba sabi dyan? Ito pa sabi, ito, mahaba, sira ulo to eh. Ito si... Summarize mo na lang. Hindi ko summarize, pre. Hey, buhay mo na last na yan, tapos ano tayo? Si James Cagaral. Kay Soplado at Josh lang ako natutuwa magsalita. Yung dalawa sa gilid, yung salitaan halatang nanggagaling sa emosyon nila. Tayo na! Gago ka! Okay. May pasigaw-sigaw pa para mas maging mukha silang superior sa podcast. Pero tignan nyo si Ropa at Josh magsalita. Mahinahon, pero mas napapadala nila yung message na maayos. And also, check nyo rin body language nila, lalo si Ropa. Kahit nyo lang sa environment niya, open and controlled. While the two on the right, fidgeting and feels like uncomfortable. In their body language, tinama ko na lang mali ka eh. In their body language alone, you know who's the real wolf and the sheep wearing a wolf mask in the room. Yun lang. Pero still solid solid naman pala eh. Tarantado to. Koko-tawa kita eh. Yun yung positive, negative. May nag-reply sa kanya. Game ka, no? Positive, negative. May nag- Ngayon ginagamitan mo kami ng game pre. Kami, hindi kami babae Pinapil bad ka muna, tapos pinapil good ka after. Ginawa kang chicks, pare. Binugbog, tapos binigyan flowers. Oo. Tinichicks mo tayo eh. Para kang gago. May nag-comment. Ito si Ashway. Ikaw, Ashway, dati ka pa eh. Kukutusan din kita eh. Anong sabi? Sabi niya, okay lang si Sa daw. Pero si Ching, laging nagrarant. Parang hilig niya ng stress, which is, hindi yun isa sa way of masculinity. Okay nang ina mo dito ka, mag-guess ka nga dito. Ina ka. Sige, yun na lang. Baka ma-high blood ka na eh. Yun na lang. Marami na kayong nakuha doon mga pare, no? Again, don't forget to leave a comment down below, pare, kung anong masasabi ninyo doon sa episode natin. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. Chewy Boyam! Ay, umabot din ng 48, oh. 48? Suot t-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in your hood. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko, karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka,